Ikaw si Jillian McRae, tama? Wala ka pang regla sa loob ng 3 buwan? Doktor? Buntis ba ako? Buntis? Wala kang matris, kaya hindi ka magkakaroon ng regla. Paano nangyari iyon? Nagkakamali ka ba? 3 buwan lang akong hindi nagkaroon ng regla. Bago iyon, normal naman ang lahat. Ayon sa aming record, naoperahan ka ng hysterectomy sa ospital na ito. Imposible iyon. Bata pa ako. At perpektong malusog. Bakit ko kailangan ng operasyong iyon? 3 buwan na ang nakalipas. Tinanggal ang appendix ko. Hindi maaaring hysterectomy iyon. At saka, ang asawa ko. Ang asawa mo ay si Harry Stroud, tama? Walang pagkakamali. Pinirmahan ng asawa mo ang consent form para diyan. Nandito ba si Harry Stroud? Ang asawa ni Tina? Harry Stroud? Nandito ako. Ang asawa ko, si Harry Stroud, ay isang sayon sa Javen at CEO ng Stroud Corp. 6 na buwan na ang nakalipas, nawala siya at nawalan ng memorya pagkatapos ng aksidente sa sasakyan. 6 na buwan akong naghanap. Si Tina ang nagligtas sa kanya at nag-alaga sa kanya. Nang mabalik ang kanyang memorya, dinala niya ito sa bahay. Jill, anong ginagawa mo? Salamat sa pagligtas ng asawa ko. Ito ang lahat ng ipon ko. Pakitanggap po. Jill, okay lang. Ako nang bahala. Sa totoo lang, noong panahon na may amnesia ako, nagkaroon ako ng damdamin para kay Tina. Pero nang mabalik ang aking memorya, ipinakita ko ang wedding photo natin sa buong lungsod. Para mapanatag ang loob mo, pinapunta ko rin ang pamilya ni Tina. Sa ibang bansa, huwag kang mag-alala. Malusog ang sanggol. Alagaan mo siya sa bahay. Hindi siya dapat ma-stress. Napakabait niya sa akin. Para mapanatag ang loob ko, pinatanggal niya ang matris ng asawa niya. Inalis ng asawa ko ang aking matris. Pero pinayagan niya ang ibang babae na magdala ng kanyang anak. Ginoo, dapat talaga mong gantimpalaan ng tama ang asawa mo. Magaling ka. Bulag ka ba? Ang mga supplement na ito ay nagkakahalaga ng malaki. Kaya mo bang magbayad? Alam mong allergic ka sa tinta ng tattoo. Bakit ka nagpa-tattoo? Gusto ko lang na magkaroon ka ng kapayapaan ng isip kung hindi ako nawala ng memorya. Sa loob ng 6 na buwan na iyon, hindi ako kailanman makikipag-ugnayan kay Tina. Kung mawalan ako ng memorya muli, kapag nakita ko ang tattoo na ito, malalaman kong si Jillian, ang asawa ko, at na mahal ko siya. Silly ka. Lahat ng iyon ay puro kasinungalingan. Pinalis ko na ang matris ni Jillian. Walang magbabanta sa posisyon ng ating anak. Binigyan kita ng hinihiling mo. Harry, alam mo, kung gaano kita kamahal, Dahil si Jillian ang asawa ko, siya ang nakakakuha ng pampublikong pagmamahal, pero ikaw hindi. Sumusumpa ako. Hanggat hindi niya alam ang tungkol sa atin, lulubusin kita kahit kailan tayo magkasama. Gusto niyang makabawi kay Tina. Kaya pinabuntis niya ito. At para lang masiguro siya, pinaalis niya ang aking matris. Jillian McRae, tanga ka. Ang bobo mo? Miss McRae, dapat kong ipaalala sa iyo, kapag lumipat ka sa isla ng disyerto, walang makakausap sa iyo. Sa madaling salita, mawawala ka ng tuluyan. Sigurado ka ba?
Iyon mismo. Ang gusto ko. Sige. May darating para sa iyo sa loob ng 7 araw. Gamitin ang oras para magpaalam ng maayos sa iyong asawa. Oras na para magpaalam. Harry, sa lalong madaling panahon, hindi na tayo magkikita muli. Jill, talaga bang pupunta ka sa islang iyon? Mahuhulog ka sa balat ng lupa. Ang mamuhay sa tabi ng dagat hindi naman masama. Jenny, ikaw lang ang kaibigan kong pinagkakatiwalaan ngayon. Huwag mong sabihin kahit kanino. Tungkol sa paglipat ko sa isla, okay? Si, Magsasara na ako ng tawag. Jill, bakit hindi mo sinagot ang telepono? Alam mo ba kung gaano ako nag-alala? Nahanap mo na ang asawa mo. Maaari ka ng mapanatag. Ma'am, pakiusap huwag kang biglang mawawala ulit. Kapag hindi ka niya mahanap, nawawala ang katinoan niya. Anong ginagawa mo sa center? Wala naman. Nagpaplano ako ng biyahe. Kaya pumunta ako upang tumingin-tingin. Siya nga pala. Nakita kita sa ospital kanina. Masama ba ang pakiramdam mo? Anong sinabi ng doktor? Nag-aalala ka ba sa akin? O nag-aalala na alam ko ang ginawa mo sa akin? Jill, Wala namang seryoso. Routine check-up lang bago maglakbay. natutuwa akong okay ka. Kung may sakit ka, sisihin ko ang sarili ko. Umuwi na tayo. Hindi kita bibitawan ngayong araw. Bitawan mo? Hindi ito angkop. Hindi ako bibitaw. Natatakot ako kapag ginawa ko. Mawawala ka sa akin tuluyan. 10 taon na tayong magkasama. Kung mawala ka, mababaliw ako. Isa na namang kasinungalingan mo ito, diba? Ma'am McRae, pinoproseso na ang immigration paperwork. May darating para sunduin ka sa loob ng 6 na araw. Jill, kumain na tayo. Nagsumikap ka. Walang iyan. Mahal kita. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Umupo ka. Kahit na nangangahulugan ito ng pagbibigay kay Tina ng kapanatagan sa pamamagitan ng pagbubuntis sa kanya at pag-alis ng aking matris. Jill, walang gagambala sa ating hapunan ngayong gabi. Tayo lang dalawa na magkasamang mag-enjoy dito. Dati akong nagbabalat ng hipon para sa iyo ng ganito. Tinitiyak kong malinis na malinis ang bawat isa. Akala ko makakasama kita habang buhay. Nagbabalat ng hipon para sa iyo magpakailanman. Pero, ito na ang huling pagkakataon. Tawag mula sa opisina. Hindi ito mahalaga. Bahala na. Sagutin mo. Baka urgent iyan. Kumusta? Harry, pwede ka bang pumunta dito? Busy ako. Harry, nadulas ako. Sumasakit ang tiyan ko. Sige, pupunta ako diyan. Kakain pa ba tayo? Jill, may urgent sa opisina. Kailangan ko nang umalis. Ako.
Hintayin mo ako sa bahay. Pinangako mo sa akin. Huwag mo na akong iiwan ulit. C. Anim na araw na lang. Harry Stroud. Iiwan na kita ng tuluyan. Nagsinungaling ka sa akin. Kung hindi, paano mo kayang iwan si Jill para pumunta sa akin? Tinakpan ko ang mga bakas ko. Hindi niya malalaman. Hindi kailanman. Nagsinungaling ka sa akin? Kung hindi, paano mo kayang iwan si Jill para pumunta sa akin? Jill. Jill. Harry, mahal na mahal ka niya. Paano niya nagawa ito sa iyo? Kung magagawa ko ulit ang lahat, makikinig ako sa nanay ko. At hindi na magmamahal. Jill. Ang tatay mo ay nagkaroon ng iba. Huwag kang pumasok sa kasal na may hindi makatotohanang inaasahan. Huwag kang umasa sa mga natitirang pagmamahal na ibinibigay sa iyo ng mga lalaki. Ginamit ni Harry ang kanyang pagkahilig para paniwalaan ko ulit ang pag-ibig. Siya rin ang sumira sa pagmamahal ko at itinapon ito. Walang ganap na katapatan sa kasal. Tayo lagi ang mga babae ang nagtitiis at nagkukompromiso. Siguro iyon ang ating kapalaran. Jenny, hindi ko tatanggapin ang kapalarang ito. Dahil nilapastangan niya ang pagmamahal ko. Itatapon ko siya. Tulungan mo akong kopyahin ang lahat. Mula sa aking telepono. Ibibigay mo ba ito sa kanya? Aalis na ako ng tuluyan sa ating anibersaryo ng kasal. Ibibigay ko ito sa kanya bilang regalo. Bilang pagtatapos ng 10 taon naming relasyon. Sana. Kapag natanggap niya ito, hindi niya pagsisihan ang lahat ng ginawa niya. Lumabas ka ng kotse. Mahal, huwag kang umalis. Umakyat ka muna sa itaas sandali. Hinihintay ako ni Jill. Ano ang espesyal sa kanya? Mas maganda ba siya kaysa sa akin? Mas mahusay ba siyang asawa kaysa sa akin? Tina, sinabi ko na sa'yo dati. Si Jill ang asawa ko. Walang makakapalit sa kanya. Sisiraan kita at bibigyan ka ng kahit anong gusto mo. Pero kung susubukan mong pumalit sa kanya, babawiin ko lahat. Naiintindihan ko. Ako'y. At saka, huwag mong hayaang malaman ni Jill ang tungkol sa atin. Kung hindi, hindi kita pakakawalan ng madali. Lumabas ka. Alagaan mo ang sanggol. Jilly, bakit ang aga mong gumising? Hindi ka ba natulog? Hindi ako makatulog. Jill, kasalanan ko ito. Hindi kita dapat iniwan kagabi. Pasensya na. Ako,
Nagkaroon ako ng regla. Ano? Paano ka nagkaroon ng regla? Bakit? Akala mo ba hindi ako magkakaregla? Hindi. Hindi ko. Alam ko. Alam ko ang ibig mong sabihin. May regalo ako para sa'yo. Ano iyon? Aalis na ako ng tuluyan. Sana kapag nakita mo ito pag alis ko, hindi ka magsisisi. Ito ay para sa ating anibersaryo. Talaga? Pero, bawal mo itong buksan hanggang doon. Jill, sobrang saya ko na binigyan mo ako ng regalo. Pasensya na, kasalanan ko itong lahat. Kukunin ko! Jill, hindi ako tumingin. Regalo ito para sa anibersaryo. Titingnan ko ito sa mismong araw na iyon. Okay? Okay, tingnan mo ito sa araw na iyon. Gagawin ko. Magiging sorpresa ito. Okay. Harry. Harry, may nahulog ka. Bakit ka nandito? Pumunta ako para bigyan ka ng isang bagay. At naisip kong dumaan para makita. Jill? Tagal na hindi nagkita, Tina. Bakit ka umuwi mula sa ibang bansa? Hindi ka ba nasanay doon? Jill, matagal na akong nakabalik. Hindi ba si Harry? Nagsabi sa'yo? Tina, pagod si Jill. Mag-usap tayo sa ibang araw. Jill, minsan, naiinggit talaga ako sa'yo dahil may asawang tulad ni Harry na mahal ka. Pero may asawa rin akong nagmamahal sa akin. Kumakapit siya sa akin kapag natutulog kami. Sabi niya, ang isang buntis ay mabango. Nakatutulong ito para makatulog siya. Tina, Dahil buntis ako sa kanya, bibilhan niya ako ng kahit anong alahas na gusto ko, kahit gaano kamahal. tigilan mo na. Basta gusto ko ito, bibilhin niya agad para sa akin. Tumahimik ka. Mahal na mahal niya ako. Tama na. Ano ba talaga ang gusto mo? Tama na. Ano ba talaga ang gusto mo? Noong hinatid mo ako kaninang umaga, nahulog ang panulat mo. Alis na ako. Mag-ingat ka. Ang sanggol ko! Bali sa 7 lugar. Ang mga tipak ng salamin ay nagdulot ng maraming maliliit na hiwa. Kailangan mong magpahinga. Anong petsa ngayon? Disi ka ng Disyembre. Ika, 13? Isa pang araw at makakalabas na ako. Yale. Dumating ako para makita ka. Ano na naman? Dumating para tingnan kung patay na ako o hindi. Ang hirap mo talagang patayin. Kahit isang mabigat na picture frame ay hindi ka nadurog. Sigurado ka ba na? Hahagis ni Harry ang sarili niya para iligtas ka? Siyempre. Dala ko ang kanyang sanggol. Kung may mangyari sa akin, maiiwan siyang walang mga inapo. Kaya ang pagtanggal ng aking matris? Ideya mo? Wala akong magagawa. Nakikinig lang siya sa akin. Ngayon, gagawin niya. Ano mang sabihin ko. Jill, salamat sa lahat ng itinuro mo kay Harry. Mula ngayon, tatamasa ko ang mabuting asawang ito para sa iyo. Lumabas ka. Huwag mo pa akong paalisin. Hindi pa tapos ang palabas. Ano pa ang gusto mo? Kung hindi ka mamamatay,
Hindi ako maaaring maging Mrs. Stroud. Kaya kailangan kong tapusin ang palabas na ito. Tina, okay ka lang? Harry, ang sakit-sakit. Doktor! Doktor! Jillian. Jillian. Bakit mo siya tinulak? Nakita mo ba akong itulak siya? Buntis siya. Akala mo ba siya lang ang babagsak? Hindi mo ba dapat ipaliwanag sa akin muna? Kung bakit mo siya pinrotektahan noong bumagsak ang picture frame? Bakit mas nababahala ka kung masasaktan siya? Parang siya ang nagdadalang tao sa anak mo. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Pasensya na, Jill. Hindi ko sinasadyang sisigawan ka. Mali ang akusasyon mo sa akin kanina, kaya medyo nainis ako. Sobrang sensitibo mo. Napakadelikado ng sitwasyon at buntis siya. Wala akong panahon para mag-isip. At saka, siya ang aking tagapagligtas. At buntis siya. Nag-aalala lang ako. Sige, alagaan mo na sila. Huwag ka dito at magpaistorbo ka sa akin. Jill, aminin mo na talagang nagkagusto ako sa kanya noong nawalan ako ng memorya. Pero ngayon, binibigyan kita ng seguridad na kailangan mo. Sa loob-loob ko, mahal pa rin kita ng higit sa lahat. Tagapagligtas lang siya. Kaya sumama ka sa perpektong solusyon ni Tina para alisin ang aking matris. At ibahagi ang iyong murang seguridad sa dalawang tao? Jill, sinabi ko na sa'yo, ang puso ko ay sobrang liit para maglaman ng iba maliban sa iyo. Tagapagligtas lang siya, pero ikaw ay palaging magiging isa at tanging mahal ko, ang nag-iisa kong asawa. Jillian, natalo ka. Ang hindi minamahal, ang tunay na talunan. Si Harry ay kasama mo, hindi ba? Naniniwala ka bang kaya ko siyang papuntahin dito agad? Nandito ba ang pamilya ni Miss Tina Latham? Nandito ako. Sumasakit ang tiyan niya at gusto kang makita. Jill, ang asawa ni Tina ay wala rito. Dapat ko siyang alagaan. Magpahinga ka. Makakasama kita bukas. See ya. Harry? Walang bukas para sa atin. Bakit hindi siya sumasagot? Galit pa rin siguro siya sa akin dahil kahapon. Kumusta? Jill, alam ko kasalanan ko kung bakit ka nagalit kahapon. Pero ngayon, ang anniversary natin. Babawi ako sa'yo. Ibibigay ko lahat ng gusto mo. Nakita mo ba ang regalo para sa anniversary sa mesa? Buksan mo. Tingnan mo at malalaman mo kung ano ang gusto ko. Sandali. Jilly, para saan ang countdown sa kalendaryo? Jilly, Wala. Paalala lang para hindi ko makalimutan ang importanteng petsa. Tandaan mong buksan ang regalo. Ibaba ko na ang tawag. Anniversary natin ito. Kaya si Jill ay nagbibilang ng araw hanggang sa ating anniversary. Binigyan niya ako ng regalo. Malamang pinatawad na niya ako. Mahal talaga niya ako. Bubuksan ko na ang regalo mula sa'yo.
Binubuksan ko na ang regalo mula sa iyo. Tama. Kailangan kong pumunta sa ospital. Nangako akong babawi kay Jill. Hindi ko siya pwedeng patagalin ng sobra. Hihintayin ko siyang bumalik at sabay nating buksan ito. Miss McCray, may sasundo sa iyo sa loob ng 12 oras. Mangyaring maging handa ng maaga. See? Nag-aalala siya para sa akin at sa sanggol ko. Nanatili siya sa akin buong gabi. Sabi niya pagkatapos ipanganak ang sanggol natin, aasikasuhin niya tayo habang buhay. Jillian, kung gusto mo pa ring panatilihin ang iyong dignidad, ibalik mo si Juan sa akin at sa sanggol ko. Jillian, akala ko hindi ka maglalakas loob na sagutin ang tawag ko. Siguradong naiinggit ka sa akin ngayon. Sayang wala kang matris. Hindi mo kailanman kayang magdala ng anak ni Harry. Hindi mo malalaman ang pakiramdam ng pagiging isang ina. Narinig kong sinabi ni Harry, mahal mo talaga ang mga bata. Harry, bawat taon sa ating anibersaryo, pumunta tayo rito at gumawa ng paper cranes. Para manalangin na magkaroon tayo ng sarili nating anak balang araw. Magkakaroon tayo. Jillian, bilang isang babae, talagang kawawa ka dahil hindi mo kaya magkaroon ng sarili mong anak. Tina, kung sigurado kang mahal ka ni Harry, hindi mo ako patuloy na poprovoke para patunayang mahal ka niya. Mukhang hindi niya binuksan ang kahon. Bumili pa siya ng gamit, pambata, para kay Tina. Anong problema? Sinong tinawag mo kanina? Mukha kang galit na galit. Wala. Naalala mo ba? Ang aktibidad natin sa anibersaryo ng kasal? Bawat taon sa ating anibersaryo, dadalhin mo ako para magtupi ng paper crane para sa mga bata. Gawin natin ang pareho ngayong taon. Ituring mong huling paalam. Jillian, wag mong isipin na nananalo ka dahil lang kumakapit ka kay Harry. Maniwala ka, kayang-kaya kong burahin ang pinaghirapan mong kaligayahan sa isang salita. Jill? Jill, naalala ko sinabi mo sa akin na bawat anibersaryo, pupunta tayo dito at magtitupi ng paper crane kasama ang mga bata para manalangin. Kapag may anak na tayo, Harry, sobrang takot ko. Halika, tumira ka sa akin at sa sanggol. si Tina iyon. Gusto niyang pumunta ako. Manatili ka pa ng kaunti. Si, Harry, huling 3 minuto. Kung hindi ka darating, magpapa-abort ako. Hindi ba mabait ang asawa ng pasyente sa room 34? Sa kanya, sobrang sweet at mapagmalasakit niya. Bakit bigla siyang humihiling ng abortion? Nurse? Anong sinabi mo? Si Miss Tina Latham sa room 34. Hindi ba ikaw ang asawa niya? Talaga bang aalis ka? Jill, ayaw ko ring umalis, pero masyadong bata si Tina. Pabigla-bigla siya kumilos. Kung itutuloy niya iyon, hindi tayo makakaharap sa asawa niya. At kaya mo akong harapin kung aalis ka ngayon? Jill, kailangan ko nang umalis. Kung talagang itutuloy niya ang abortion, baka hindi na siya mabuntis muli. Oh, hindi na ako maaaring mabuntis. Johnny? Kailangan ko nang umalis.
Paano biglang nahulog ang frame? Biglang nahulog? Kailangan kong hanapin si Harry para makakuha ng mga sagot. Wag na. Nasaktan ang binti ko. Hindi ako masyadong makagalaw ngayon. Pwede mo ba akong ilabas dito? Miss McCray, nandito kami para dalhin kayo sa islang desyerto. Salamat. Jenny. Alis na ako. Jill, huwag kang mag-alala. Hindi ako magsasabi kahit isang salita tungkol sa iyong paglipat. Sa islang desyerto. Jill, sige, gawin mo na. Mamuhay ka ng mas magandang buhay. Ginalit mo na si Jill minsan at ngayon binabantaan mo ako? Harry, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Kapag umalis ka, nababaliw ako kakaisip sa'yo. Hindi ako mabubuhay kung wala ka. Wala akong pakialam. Para sa akin, si Jill ang pinakamahalaga. Alam mo, nagsimula na siyang maghinala. Kaya bakit binabantaan mo pa ako? Binabalaan kita. Kung malaman ni Jill ang tungkol sa atin, hindi kita titigilan. Sumama ka sa akin Harry, saan mo ako dadalhin? para ipaliwanag ang mga bagay kay Jill. Kailangan kong linawin ang kanyang mga pagdududa ngayon. Tara. Pasok. Nasaan si Jill? Saan siya pumunta? Umalis na siya. Anong sinabi mo? Mukhang tuluyan ko nang pinalaya si Jillian. Isang araw, makakalimutan ka ni Harry tulad ng dati. At makakasama ako. Hindi ba siya na ospital? Paano siya nakaalis? Ni-complete niya ang discharge papers kaninang umaga. Hindi mo alam? Sinabi ba niya kung saan siya pupunta? Privacy yan ng pasyente iyon. Hindi namin pwedeng itanong. Galit siguro siya dahil pinalayo mo ako. Kaya umalis siya dahil sa sama ng loob. Tingnan mo ang ginawa mo. Harry, sinabi ng doktor na muntik nang mawala ang ating sanggol. Natakot talaga ako. Bit-bit ko ang iyong sanggol. Sige. Dapat ka magpahinga. Wala na si Jill. Kailangan ko siyang hanapin. Jill. Jill, sagutin mo ang telepono. Kumusta? Kumusta? Jill. Saan ka pumunta? Nasaktan ka pa rin. Paano ka nakakatakbo? Bumaba ako para huminga? Jill, gusto talaga ni Tina na magpa-abort kahapon. Kaya ako, Siya. Naiintindihan ko. natutuwa akong naiintindihan mo. May gusto ka ba o gusto mong gawin ko? May gusto ka ba o gusto mong gawin ko? Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Harry. Hindi mo pa binuksan ang regalo, diba? Hindi. Ito ay regalo para sa anibersaryo. Kaya naghintay ako hanggang ngayon. Gusto ko itong buksan kasama ka. Naghintay din ako para sa araw na ito. Umuwi ka at tingnan mo. Kapag binuksan mo ang kahon at nakita mo ang mga litrato at video, mawawala na ako sa mundo mo magpakailanman. Sige, babalik ako at titingnan. Masaya talaga ako na binigyan mo ako ng regalo para sa anibersaryo. Harry, Jill? paalam. Jill? Jill?
Hindi ko naintindihan ang sinabi mo kanina. Jill? Miss Jillian McCrae, malapit na lumipad ang eroplano. Mangyaring sumakay sa eroplano. Jill, nasaan ka? Jill, nasaan ka? Jill? Bakit may naririnig ako? Hindi pwede. Hindi pa siya nagsinungaling sa akin. Maling narinig ko siguro. Hindi niya ako lolokohin. Imposible. Jill? 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 Salamat sa regalong ito. Salamat sa pagmamahal mo sa akin. Dapat sabay namin itong buksan. Mas may saysay kapag sabay namin itong binuksan. Kumusta? Ang numerong iyong diniyal ay hindi available. Naku. Itong litrato. Paano nangyari itong litrato? Hindi. Tama. Ang kahon ng regalo. Ang regalong inihanda ni Jill para sa akin ay nasa kahon. Itong litrato. Ay hindi ang regalo. Hindi ito. Jill, hindi mo alam, di ba? Sigurado akong hindi mo alam. Sige, bubuksan ko na ang regalong ito. Sa sandaling mabuksan ko ito. Lilitaw ka, di ba? Paano nangyari ito? Hindi pwede. Di ito maaari. Ito'y hindi maaaring mangyari. Pwede kong ipaliwanag. Pwede kong ipaliwanag. Sumusumpa ako. Ang mga litratong ito ay pawang peke. Lahat sila ay na-edit. Oo, Tina. Siya ang gumawa ng mga pekeng litratong ito. Peke lahat. Oo, pwede kong tawagan si Jill. Kung tatawagan ko siya, maaari kong ipaliwanag ang lahat. Kumusta? Hindi available ang numerong tinawagan mo. Jill, ipinangako mo sa akin. Ipinangako mong hindi mo ako hahayaang mawala ka. Jill. Sagutin mo, Jill. Kumusta, Jill? Ginoong Stroud, hindi namin mahanap si Ginang Stroud sa ospital. Naghanap kami sa labas, pero walang bakas sa kanya. Nawawala siya. Anong sinabi mo? Ulitin mo yan. Nawawala si Mrs. Stroud. Jill. Bakit hindi ka sumagot sa telepono? Alam mo ba kung gaano ako nag-alala? Ano? Paano nagkaroon ka ng regla? Bakit? Akala mo ba hindi ako magkakaroon ng regla? Tutuloy ka ba talaga? Jill, ayaw ko ring umalis. Pero masyado pang bata si Tina. Nagpapadala siya sa emosyon. Kung ipapa-abort niya ang sanggol, hindi natin makakaharap ang asawa niya. At kaya mo ba akong harapin kung aalis ka ngayon? Jill, pangako mo sa akin, huwag mong hayaang mawala ka sa akin ulit. Ulit. Harry, Nandito ako. paalam. Ipinangako mo sa akin na hindi ka mawawala. Bakit mo sinira ang pangako mo? Ah, tama. Ang USB. Malamang may clue dito. Mahal na mahal ako ni Jill. Ang clue ay nakatago sa USB na ito. Kung mahanap ko siya, mapapatunayan kong lahat ng ito ay peke. Paano ito nangyari? Surain, kung saan ang footage ng dashcam ay ipinadala noong Disyembre 9 ng gabi. Nahanap ko na, Ginoong Stroud. Ang datos ay nasync sa telepono ni GNG. Stroud. Ay naku, tapos na. Jill,
Kailangan ko siyang hanapin. Kailangan kong hanapin si Jill. Jill. Nakita mo ba siya? Hoy, nakita mo ba ang babaeng ito? Nakita mo ba siya kahit saan? Ginoo, nakita niyo po ba ang babaeng ito? Ginoong Estrud. May balita tungkol kay Gen Eng, Stroud. Nakuha namin ang kanyang telepono sa paliparan. Ang huling tawag niya ay sa kanyang malapit na kaibigan, si Jenny. Natagpuan na kita. Pupunta ako para sa iyo. Jill. Jenny, tigilan mo akong iwasan. Ikaw ang pinakamalapit niyang kaibigan. Dapat alam mo kung nasaan siya. Pakiusap, sabihin mo sa akin. Walang komento. Mahal ko talaga si Jill. Hindi ko siya kayang mawala. Mahal mo siya. Naisip mo ba iyon noong nandaya ka? Harry, sumuko ka na. Hindi mo na siya makikita pang muli. Jenny, hindi ito ang iniisip mo. Mahal ko si Jill. Walang kahulugan, si Tina. Oh, talaga? Bakit kasama mo si Tina noong araw na umalis si Jill? Buntis siya. At wala siyang ibang tao. Kaya, Mabuti na lang umalis si Jill. Ngayon, maaari kang maglaan ng sarili mo kay Tina. inalagaan ko lang si Tina para bayaran ang utang. Utang? Ganoon ba? Sagutin mo ako. Sino ang natural mong pinrotektahan ng mahulog ang frame ng larawan? Pinotektahan ko si Tina dahil buntis siya. At minsan niya, iniligtas ang buhay ko. Hindi ko siya mapabayaang masaktan. Sumusumpa ako na hahanap ako ng pinakamahusay na doktor para iligtas si Jill. Sabihin mo sa akin, sa araw ng inyong wedding anniversary ni Jill, sino ang kasama mo? Gusto kong makasama si Jill, pero si Tina. Tina ito, Tina iyan. Kung siya lang ang mahalaga sa iyo, bakit mo pa hinahanap si Jill? Dahil asawa ko siya. Hindi ako mabubuhay kung wala siya. Nung nasa kotse ka kasama si Tina, nakalimutan mo bang si Jill ang asawa mo? Harry, kasuka ka sa akin. Alam ni Jill ang buong katotohanan tungkol kay Tina at sa akin. Si Harry ay maraming pera at dinadala ko ang kanyang nag-iisang anak. Ngayon, atin na ang kayamanan ng mga Stroud. Tay, nanay, kunin ninyo ang kahit anong gusto ninyo. Lumalabas na. Si Jill ay alam na alam ang tungkol kay Tina at sa akin. Matapos ang lahat ng ginawa ko para saktan siya, hindi nakapagtataka na sumuko siya at umalis. Tama? Akala ni Jillian na maaari niya siyang nakawin mula sa akin. Ngayon, pinalayas ko siya. Tiyak na tahimik siyang umiiyak sa isang lugar. Tina, masyado bang maaga para magdiwang? Sigurado ka bang wala na siya ng tuluyan? Naalala ko na si Mr. Stroud ay nag-aalala ng husto sa kanya. Paano kung bigla siyang bumalik? Relax. Hindi siya babalik. Sadyang ipinaalam ko sa kanya sa ospital na inalis ang kanyang matris. Malamang nawasak siya. Sa ngayon, sa ilang araw, itutulak ko pa siya ng higit. Kung matalino si Jillian, tatapusin niya ang kanyang sarili at tatalikuran na ang pagiging Mrs. Stroud. Tiniyak ko na ang kanyang mga gamit ay itinapon, dinurog at sinira. Mula ngayon, titira ako sa Stroud Manor, kakain ng kanilang pagkain at gagamitin ang lahat ng pag-aari nila. Ako ay ang tunay na ginang ng pamilya. Kaya ibig sabihin, atin ang villa na ito. Siyempre, inalis ng asawa niya ang kanyang matris. Anong babae ang makakatanggap niyan?
Malamang hindi lang umalis si Jillian. Baka nagpakamatay siya dahil sa dalamhati. Iyan ang halaga ng paghabol sa lalaki ko. Kung kasal man siya, sa kanya, talo pa rin siya sa akin. Tina, ang galing mo! Kukuha ako ng isang buong drawer ng mga alahas na ito para hindi ako magsuot ng parehong bagay ng 2 beses. Itaas mo ang iyong pamantayan. Ang mga ito ay hindi gaanong mahalaga. Bibilhan kita ng mas mahal pa sa susunod. Si Harry ay baliw na baliw sa akin. Kung ano man ang gusto ko, ibinibigay niya sa akin. Sumama ka sa akin at garantisadong maganda ang buhay mo. Ito ay isang sikreto para sa iyo. Sadyang pinasira ko ang wedding photo na iyon para isisi kay Jillian. Paano kung malaman ni Harry kung paano mo siya tinrato? Hindi niya malalaman. Tinakpan ko ng perpekto ang mga bakas ko. Kahit kung malaman man niya, kaya ko. Siyang madaling hawakan. Tina! Pinalayas mo si Jill. Harry, hindi ako yon. Bakit mo sinasabing ikaw ang babae ng pamilya? Harry, anong ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan. Bakit mo siya pinalayas? Nakakadiri ka. Harry, hindi ako yon. Sila yon. Sinamantala nila ako at pinilit akong gawin yan. Mr. Stroud, nagsisinungaling siya. Hindi namin siya pinilit. Wala kaming kinalaman dito. Umalis ka. S.C. Harry, maniwala ka sa akin. Pakiusap. Narinig ko ang bawat salita. Sa tingin mo ba tanga ako? Oh, tama ka. Pinalayas ko siya dahil mahal na mahal kita. Buntis ako at naging kerida mo. Hindi pa ba sapat? Kung ganoon, aalisin ko ang ating sanggol. Harry, alam ko na nagmamalasakit ka sa ating sanggol. Pinagbibigyan lang kita. Dahil buntis ka. Huwag kang lumapit sa Stroud Manor. Hanggang mahanap ko si Jill. Ikaw ang nagpamali ng kanyang pagkakaintindi sa akin. Kailangan ko siyang hanapin. At linawin ito. Mahal na mahal ni Jill. Maniniwala siya sa akin. Maniwala siya. Sigurado. Jenny. Jenny, tumigil ka sa pagsisinungaling sa akin. Ikaw ang huling tao na tinawagan niya. Alam mo kung nasaan siya. Sabihin mo lang sa akin kung nasaan siya. At ibabalik ko siya. Tama na. Harry, gusto mo ba talaga ang totoo? Padadalhan kita. Nang address. Nandyan ka ng 2 p.m. Salamat, Jenny. Sa pagkakataong ito, talagang magsisisi ako. At magbabayad pinsala. Harry, huli na ang lahat. Hindi kita hahayaang mahanap si Jill. At babayaran mo para sa pinagdaanan niya. Jenny, bakit mo ako dinala dito? Sinabi kong dalhin mo ako kay Jill. Ayaw mo bang malaman kung nasaan siya? Kailangan ko siyang mahanap. Alam ko lahat ng ginawa ni Tina sa kanya. Siya ang naghiwalay sa amin. Dalhin mo ako kay Jill. Maipapaliwanag ko lahat. Kapag naintindihan na niya, mapapatawad niya ako tulad ng dati. Iyon. Ay hindi mangyayari. Kahit sabihin ko sa'yo, hindi mo na siya. Makikita pang muli. Anong ibig mong sabihin? Alam ko. Hindi niya ako basta mapapatawad. Pero, nakikiusap ako. Hayaan mo akong makita siya kahit isang beses lang, okay? Nadidismaya siya sa akin. Pero maipapaliwanag ko lahat. Jenny? Isinusumpa ko. Tapos na ang sa amin ni Tina.
Sisiguraduhin kong mabuti ang pakikitungo ko kay Jill mula ngayon. Pakiusap, hayaan mo akong makita siya kahit isang beses pa, okay? Hindi ako mabubuhay kung wala siya. Harry? Huli na ang lahat. Huli ka na. Harry, kahit sabihin ko sa'yo kung nasaan siya, hindi mo na siya makikita pang muli. Patay. Na siya. Imposible. Paano siya mamamatay? Hindi maaari. Imposible iyon. Imposible. Paano naging patay si Jill? Hindi maaari. Jill, hindi na ako humihingi ng tawad. Bumalik ka na lang, okay? Jill, pakiusap. Pakiusap, bumalik ka. Pasensya na. Pasensya na talaga. Pasensya na. Pasensya na talaga. Jill, kasalanan ko lahat. Ayaw mo sa dilim. Nakakatakot siguro mag-isa dito. Hindi kita iiwan mag-isa. Harry, pinagtaksilan mo si Jill. Mula ngayon, mabubuhay ka sa walang hanggang pagsisisi. Ito ang parusa mo. Harry, ano nangyari sa'yo? Tina, ikaw ang dahilan. Iniwan ako ni Jill magpakailanman. Harry, galit ka pa ba sa sinabi ko dati? Lasing ako. Wala sa mga iyon ay totoo. Dahil sa iyo, nawala sa akin si Jill magpakailanman. Ikaw ang may kasalanan. Harry, inosente ako. Sila ang nag-set up sa akin dahil ayaw nilang makita akong masaya. Alam ko, mahal na mahal mo si Jill. Paano ko siya sasaktan? Tina, nagsisinungaling ka pa rin. Wala na si Jill. Sa buhay ko. Dahil sa'yo, kasalanan mo iyan. Pero nagdadalang tao ako ng ating anak. Harry, bakit hindi ka maniwala sa akin? Dahil hindi ka naniniwala sa akin, aalisin ko ang ating sanggol. Kung hindi, lalaki lang siya na may ama na walang pakialam. Bakit ka tumigil? Hindi ba yan ang lagi mong ginagamit para takutin ako? Harry, nagbibiro lang ako. Ang sanggol ay resulta ng ating pag-ibig. Paano kung mawawala sa iyo ang pagkakataong maging ama niya? Paulit-ulit mong ginamit ang banta na iyon laban sa akin. Akala mo ba lagi itong epektibo? Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko sana na-miss ang huling sandali ni Jill. Huling sandali? Siya ba ay patay na? Tumahimik ka. Harry, makinig ka sa akin. Sabi ng doktor, ang emosyon ay maaaring maging lubhang hindi matatag sa panahon ng pagbubuntis. Noon, takot na takot ako. Hindi ko intensyong pigilan kang makita siya. Ikaw ang dahilan kung bakit ko niloko si Jill. At hindi siya naunawaan. Ginamit mo pa ang sanggol para saktan ko siya. Hindi ko ginawa. Ikaw ang may kasalanan nitong lahat. Sa tingin mo ba? Mapapatawad kita? Hinding-hindi.
Hindi kita patatawarin. Harry, huwag mo akong takutin ng ganyan. Iniligtas ko ang buhay mo. Hindi mo to gagawin sa akin, di ba? Binayaran ko na ang utang na iyon. Noon pang matagal na panahon. Ngayon, kahit anong gawin ko, titiisin mo to. Harry, kahit gaano ako nagkamali, buntis pa rin ako sa anak mo. Naalala mo lang sa akin, ikaw ang Pumigil kay Jill na maging isang ina. anong karapatan mong mabuntis? Kasalanan mo yan. Ngayon, aalisin ko ang anak mo para sa kanya. Wag, Tara na. wag. Harry, hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Anak natin to. Paano ka naging ganyan kalupit? Ang paghihirap mo ay wala kumpara kay Jill. Ikaw ang may kasalanan nito. Harry, tigilan mo na ang pagsisi sa akin. Ikaw ang dahilan ng pagkamatay niya. Ikaw ang dahilan ng kanyang kamatayan. Sabi mo nang sabi na, mahal mo siya. Pero totoo ba? Kung talagang mahal mo siya, paano ka nakatulog sa akin ng maraming beses? Kung talagang mahal mo siya, paano mo siya nasaktan para sa akin? Kalokohan. Ikaw iyon. Nilandi mo ako. Ikaw ang dahilan kung bakit ko siya nasaktan. Kung ikaw ay talagang tapat kay Jillian, paano ko kayang sirain ang relasyon ninyo? Harry, bakit mo isinisisi ang lahat sa akin? Inosente ka ba talaga? Walang kwenta iyan. Sinungaling ka. Mahal ko si Jill. Kung wala ka, hindi ko siya sasaktan. Kung talagang mahal mo siya, paano ako nabuntis sa iyo? Paano mo? Iligtas ako at hindi siya? Tumahimik ka. Nabuko na kita. Walang halaga ang pagmamahal mo. Kung talagang mahal mo siya, sana pareho ang iyong salita at gawa. Mapagpanggap ka. Tumigil ka sa pagsasalita. Harry, aminin mo. Ang tinatawag mong pag-ibig ay sariling panlilinlang lang. Tigil. Kung hindi siya bigo sa iyo, bakit siya aalis? Sinabihan kitang tumahimik. Hindi na babalik si Jill. Harry, sabi mo mahal mo si Jillian. Pero gabi-gabi kasama mo ako. Ang kamatayan niya ang parusa mo. Harry, ang dapat sumunod sa kanya ay ikaw. Alam ko. Ito ang nararapat sa akin. Hindi mo na kailangang sabihin. Makakasama ko si Jill. Nangako tayo. Harry, kapag tumanda na tayo, paano kung maghanap tayo ng isla at tumira doon na mag-isa? Sige. Jill, saan mo man gustong pumunta, sasama ako sa'yo. Pupunta na ako ngayon. Jill, ang buhay ay nawawalan ng kahulugan. Kapag wala ka, kapag nabili ko na ang islang iyan, tutuparin ko ang huli nating pangako at hindi na kita iiwan. Mr. Stroud, sigurado ka bang bibili ka ulit ng isla? Ulit? Anong? Ibig mong sabihin? Ang asawa mo bumili ng isla sa aming kalahating buwan na ang nakalipas. Hindi mo ba alam? Ano? Oo, ito ang sulat kamay ni Jill. Pero bakit siya bibili ng isla? Naiintindihan ko na ngayon. Nagsinungaling si Jenny sa akin. Hindi patay si Jill. Buhay pa siya.
Kailangan ko siyang hanapin. Kailangan ko siyang mahanap. Jill. Jill, ikaw talaga. Salamat sa Diyos, buhay ka pa. Paano mo ako natagpuan? Jill, alam ko na ang buong kwento ngayon. Mali ako tungkol sa iyo. Kasalanan ko lahat. Alam mo ba kung gaano karaming pagsisikap ang ginawa ko para hanapin ka? Alam mo ba kung gaano ako naghirap para hanapin ka? Para hanapin ka? Kasalanan ko lahat ito. Lahat. Basta patawarin mo ako. Pwede mo akong parusahan kahit anong gusto mo. Ako ang dahilan ng lahat ng sakit na dinanas mo. Pasensya na talaga. Mali ka. Hindi ako si Tina. Itago mo yung mga salita mo para sa kanya. Alam ko na ngayon. Alam ko na lahat ng ginawa niya. Naparusahan ko na siya. Alam ko na ang lahat ngayon. Ikaw ang dapat kong pahalagahan. Hindi siya. Kaya ngayong alam mo kung paano niya ako sinaktan? Bigla mo na lang akong gusto? Huli na, Harry. Wala nang balikan ngayon. Hindi pa huli. Asawa kita. Hindi kita kayang iwan. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Nakikiusap ako sa'yo. Umuwi ka na sa akin. Babayaran ko lahat doble. O higit pa. Bumalik? Wala na tayong balikan, Harry. Masaya na ako sa buhay ko rito. May bago na akong pamilya ngayon. Huwag mong gambalain ang buhay ko ulit. Bagong pamilya? Anong ibig mong sabihin? Bagong pamilya? Anong ibig mong sabihin? Oy, Ginoo. Kayanin mo. Huwag kang mag-alala. Ililigtas kita. Salamat. Sabihin mo sa akin. Saan ka nakatira? Kapag gumaling na ako, pupuntahan ko at magpapasalamat sa iyo at sa iyong pamilya. Wala akong kamag-anak. At walang pamilya. Bakit hindi ka na lang sumama sa akin? Iniligtas mo ang buhay ko. Mula sa araw na ito, bibigyan kita ng tahanan. Ikaw ang pamilya ko at ang tahanan ko ay tahanan mo. Jill, naloko ka. Gaano mo ba siya talaga kilala? Paano ka naging kasama ng ibang lalaki ng ganong kadali? Sige, umuwi ka sa akin. Babayaran kita ng 10 beses. Hindi, 100 beses. Nabulag ako kay Tina noon. Patawarin mo ako, sige na. Babawi ka ba sa akin? Ano bang akala mo? Ang ilang paghingi ng tawad ay makakabawi sa mga taon kong sakit. Masaya na ako rito. Kaya, mula ngayon, lumayo ka na sa buhay ko, magpakailanman. Paano mo nasabi iyon sa akin? Hindi kita kayang iwanan. Hindi ako mabubuhay kung wala ka. Si Tina, ang nagpalabo ng isip ko. At naging dahilan para hindi kita mapansin. Hindi mo ako dapat parusahan ng ganito. Pakiusap, bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Sige na, Ti! Alam mo ba kung gaano ko hinangad? Na marinig iyon mula sa iyo noon? Pero ngayon, gusto ko lang ng tahimik at payapang buhay. Nakalimutan mo ba ang pangako natin? Sinabi natin, nabibili tayo ng isla na tulad nito at mamumuhay ng payapa. Malayo sa mundo, kahit hindi mo ako mapatawad, hayaan mo akong narito. Upang tuparin ang pangakong iyon. Pangako? Kailan mo ba talaga tinupad ang mga iyon? Nangako kang mamahalin mo ako habang buhay nang ikasal tayo, pero sinaktan mo ako dahil kay Tina. Pagkatapos nating ikasal, nangako kang protektahan ako habang buhay, pero nakatayo ka lang habang ako ay nasasaktan at pinoprotektahan si Tina. Bakit ko dapat bigyan? Isang talamak na sinungaling na tulad mo ng isa pang pagkakataon? May nakita na akong nagmamahal sa akin. Harry, ang iyong pagmamahal ay walang kahulugan sa akin. Ang iyong pagmamahal ay walang kahulugan sa akin.
Bumalik ka na. Ang lamig sa labas. Bakit hindi ka nagsuot ng mas marami? Malamig na malamig ka na. Kung mas na-late ka pa, hahanapin kita sa bawat sulok ng isla. Umupo ka. Tikman mo ang niluto ko. Tingnan mo kung bagay sa panlasa mo. Bakit puro paborito kong pagkain ito? Paano mo? Ito, kahugasan ko lang. Hindi ba sinabi kong pamilya kita? Normal lang bang malaman kung ano ang gusto ng pamilya mo? Kamakailan, si Damon ay sobrang maalaga sa akin. Nararamdaman ko na ang nararamdaman niya para sa akin ay hindi pampamilya, kundi romantiko. Hindi niya tinatanong ang tungkol sa nakaraan ko. Alam ko na naghihintay siya ng matiyaga para sa akin upang malampasan ko ang sakit ng puso ko noon. Jill, kilala mo ba ang tao sa labas? Jill, kilala mo ba ang tao sa labas? Estranghero lang siya. Huwag mo siyang pansinin. Kung hindi naman siya importante, pwede natin siyang balewalain. Kumain ka na bago lumamig ang ulam. Jill, nagdesisyon ka na bang hindi ka sasama sa akin? Kasalanan ko lahat ito. Nasaktan kita ng sobra. Pero hindi ako susuko. Dumaan ako sa walang bilang na paghihirap para lang mahanap ka ulit. Patutunayan ko sa iyo ang nararamdaman ko. Kahit gaano katagal, kung hindi ka sasama sa akin, dito lang ako at maghihintay. Jill, hindi mo pa rin ako mapapatawad? Alam ko na. Alam kong may pakialam ka pa sa akin. Ayaw ko lang makita kang mamatay dito. Sumama ka sa loob kasama ko. Jill, dahil pinapasok mo ako, ibig sabihin ba ay pinatawad mo na ako at nagpa siyang bumalik? Ayaw kitang mamatay sa pintuan ko. Maganda ang tanawin dito. Ayaw kong sirain mo ito. Jill, alam ko na ang ginawa ko sa iyo ay hindi kayang ayusin ang isang paghingi ng tawad. Pero ang paghingi ko ng tawad ay totoo at taos puso. Hihintayin kita dito. Ng 1 buwan, 1 taon. Kung babalik ka sa akin, kaya kitang hintayin magpakailanman. Harry, bakit ka nagsasalita ng ganyang kalokohan? Inaasahan mong maniniwala ako. Naiiwan mo ang Stroud Corp at si Tina para manatili dito kasama ko? Kung papatawarin mo ako, isasakripisyo ko ang lahat para sa iyo. Ang karera at trabaho ko ay walang halaga kumpara sa iyo. Kung gusto mong maghintay, edi maghintay ka dito mag-isa dahil aalis na ako. Alice? Saan ka pupunta? Alis ako dito para tumira kasama si Damon. Ano? Titira ka sa lalaking iyon? Ano? Makikitira ka sa lalaking iyan? Ang pangalan niya ay Damon. Jill, may sasabihin ako sa iyo. May problema sa kumpanya. Kailangan kong kontrolin ang mga bagay. Baka kailangan kong bumalik. Jill, sasama ka ba sa akin pabalik? Iniligtas mo ang buhay ko. Aalagaan kita habang buhay. Dapat mong maintindihan ang nararamdaman ko. Kung mananatili ka, mananatili ako sa iyo. Sa akin, mas mahalaga ka kaysa sa kumpanya at mga gawain ng pamilya ko. Hinding-hindi kita iiwan dito mag-isa. Ayos lang. Pinakamasama, dito tayo titira sa islang ito habang buhay. Magluluto ako para sa iyo. Araw-araw. Eto. Pumapayag akong sumama sa iyo pabalik. Talaga.
Ang galing. Jill, pangako ko sa iyo. Pagbalik natin, bibigyan kita ng tahanan. At bawat taon, babalik tayo dito para magbakasyon. Sige. Harry, hindi mo pa rin maintindihan, di ba? Hindi ito tungkol sa pupuntahan. Ang mahalaga ay ang makasama ang mahal mo. Sa isang salita lang, nakumbinsi niya si Jill na umalis. Ngunit kahit nang mawalan ako ng malay sa labas, hindi pa rin ako pinatawad ni Jill. Jill, hindi ako susuko. Kung ayaw mong sumama sa akin, susundan kita kahit saan ka pumunta. Jill, ituring mo na itong bahay mo mula ngayon. Tara, ipapasyal kita. Jill, Pribadong ari-arian ito. Mangyaring umalis. sigurado akong ang palagi kong presensya ay nakaabala lang kay Jill. Pagkatapos ng lahat, nagmumukmuk pa siya dahil sa heartbreak. Oo, ang mahalaga ngayon ay buhay pa siya. Dapat ako munang mag-focus sa kumpanya. Kapag kumalma na siya, isama ko si Tina para humingi ng tawad. Jill, hindi ko intensyon na itago iyan sa iyo. Sensitibo kasi ang pagkatao ko. At na-set up ako noon. Kaya napunta ako sa isla. At noong iniligtas mo ako, hindi ko alam kung sino ka, kaya tumahimik na lang ako. Hindi mo naman ako sisihin, di ba? Malamang nahulaan mo na. Taga-eliting pamilya talaga ako. Ang mga Lane. Ang pinakamayamang pamilya sa Yaton. Ang pinakamayamang pamilya sa Yaton? Ang pagkatao mo. Hindi kailanman pumasok sa isip ko noong iniligtas kita noong araw na iyon. Kung alam ko ang tunay mong pagkatao, hindi ko sana ginustong maging pamilya sa iyo. Lalo pa, umasa ng higit pa. Jill, hindi ko kayang mawala ka sa akin ngayon. Tama ba talaga para sa iyo? Ang umalis na lang? Kahit ano ang pagkatao ko, hindi nagbabago ang nararamdaman ko para sa iyo. Jill, alam mo kung ano ang nararamdaman ko, di ba? Pero dahil sa nakaraan ko, parang hindi ako karapat-dapat sa lahat ng ito. O kahit ang pag-ibig. Hindi ko alam kung gaano katagal ang kailangan ko upang makamove on mula sa nakaraan. Lahat ng ito. Hindi? Karapat-dapat ka sa lahat ng ito. Kahit gaano katagal, kahit abutin pa ang buong buhay ko, hihintayin kita. Jill, naniniwala ako. Gagaling ang lahat sa paglipas ng panahon. Susubukan kong manatili. Sige. Naramdaman ko sa kilos ni Damon na hindi siya ordinaryong tao. Pero hindi ko inaasahan na ang pagkatao niya ay lalampas sa aking inaasahan ng husto. Damon, ano yan? Pasensya ka na, Jill. Patawarin mo ako. Sa pagsilip ko sa background mo agad. Wala akong masamang intensyon. Gusto ko lang, malaman kung ano ang gusto mo. Ang mga paborito mong pagkain. Ang mga paborito mong bulaklak. At lahat ng gusto mo. Pinasadahan ko ng transplant ang mga bulaklak na ito 1 linggo bago. Ito na ang iyong pribadong espasyo mula ngayon. Sana magustuhan mo. Miss McCrae, sabi ni Mr. Lane na para sa iyo lahat ito. Umalis ka. Papasukin mo ako. Miss Tate, hindi ka maaaring pumasok. Lumayas ka. Bahay ni Damon ay bahay ko. Bakit hindi ako makapasok? Alam ko kung sino ka. Ikaw ang babaeng dinala ni Damon mula sa isla noong nakaraang araw. Miss McCrae, ang pamilya ni Miss Tate ay may matagal ng ugnayan sa mga Lane.
Siya rin ang kandidato para sa kasal ni Mr. Lane. Miss Tate, nagpapakita ka na ng labis na puot sa akin. Sa tingin mo ba talagang mai-inlove si Damon sa iyo? Sabihin ko sa iyo, ako ang para sa kanya. Mahal niya ako, hindi ikaw. Mga babaeng tulad mo ay isang dosena. Sa tingin mo, ang pakikipagtalik kay Damon ay magbibigay sa iyo ng kanyang kayamanan? Makinig ka. Hindi ka karapat-dapat. Kung may sentido common ka, bumalik ka sa pinanggalingan mo. Kung talagang may nararamdaman siya para sa iyo, hindi ka mag-aalala na mag-claim ng karapatan. Bukod pa, kung gaano mo siya pinapahalagahan, bakit hindi mo siya niligawan? Ikaw, Takot ba? O kulang sa kumpiyansa? Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Damon, narinig ko ang tungkol sa insidente sa beach at na si Miss McRae ang nagligtas sa'yo. Kaya nagmadali akong pumunta para pasalamatan siya. Sa aking pagkagulat. Nang malaman niya ang tungkol sa engagement ko sa'yo, sinabihan niya akong lumayo. Sumagot ako pabalik at sinaktan niya ako. Jill, ano ba talagang nangyari? Hindi ako makapaniwalang ito ay isa na namang eksenang tulad kay Tina. Mr. Lane, huwag kang makinig sa kanya. Si Miss Tate ang... Damon, kasalanan ko ito. Alam ko na may bago ka na. Hindi dapat ako nagpakita at ginulo si Miss McRae. Miss McRae, kung talagang mahal mo si Damon at hindi mo ako matiis, aalis na ako. Pero lumaki kami ni Damon na magkasama. Patawarin mo ako ngayong minsan dahil wala akong masamang intensyon. Jill, nagsasabi ba siya ng totoo? Mahalaga ba talaga? Kung totoo o hindi? Kahit sabihin kong hindi, maniniwala ka ba sa akin? Kung sasabihin kong hindi totoo, maniniwala ka ba sa akin? Maniniwala ako. Kaninang umaga, dumating si Miss Tate para manindigan sa kanyang karapatan. Sabi niya hindi ako karapat-dapat sa mga bagay na ibinigay mo sa akin at kumakapit lang ako sa iyo. Parang nagbanta ang aking pag-iral sa kanya. Kaya siya nagmadaling pumunta para bigyan ako ng babala na lumayo sa iyo. Sabi rin niya na siya ang iyong tunay na pag-ibig na dapat kong malaman ng aking lugar at lumayo sa iyo. Sinabi mo ba lahat iyan? Damon, walang katotohanan iyan. Nakita mo kung paano niya ako sinampal muna. Damon, magkaibigan tayo mula pagkabata. Maniniwala ka ba sa kanya kaysa sa akin? Damon, sama-sama tayong lumaki. Kasal na nga tayo. Bakit ako magsisinungaling sa iyo? Jill, totoong, lumampas ka ng kaunti. Alam ko nang ganito ang mangyayari. Akala ko, nakahanap na ako ng taong talagang magtitiwala sa akin. Pero siya pala ay kagaya lang ni Harry. Hindi ka katapat ko. Kasal na kami at magkaibigan mula pagkabata. Walang laban sa akin ang isang tulad mo. Sino ka ba sa tingin mo? Jill, totoong, lumampas ka ng kaunti. Sa susunod, kung mangyari ito muli, dapat mong kapalin siya ng ilang beses pa hanggang sa hindi na siya maglakas loob na siraan ka ulit. Magsorry ka kay Jill ngayon hanggang mapatawad ka niya. Damon, gusto mo akong magsorry sa kanya. Hindi ka ba nag-aalala na ang pamilya ko ay kanselahin ang engagement natin? Kung makancel ang engagement natin, mawawala sa iyo ang Tates bilang business partner. Una sa lahat, ang Tates ang nakikinabang sa Lanes. Kahit walang Tates, ang Lanes pa rin ang nangungunang pamilya sa bansa. Pangalawa, pinangako ko kay Jill na hindi ko hahayaan na may manakit sa kanya. Kahit ako, lalo na ikaw, kahit mawala lahat ng kayamanan ko at bumalik sa isla na iyon.
Ang gusto kong pakasalan ay si Jill pa rin, hindi isang sinungaling na tulad mo. Ngayon, mag-sorry ka agad kay Jill. Sige. Dahil ayaw mong mag-sorry. Sabihin mo lang. At tatapusin ko lahat ng projects ko sa Tates. Kapag nangyari iyon, ang Tates, ay hindi siya patatawarin. Kayo ay dapat engaged at matagal nang magkaibigan ng pamilya nyo. Hindi kailangang umabot sa ganyan. Engaged. Magkaibigan. Pero sa puso ko, hindi sila katulad mo. Nakipagtipan. Kaibigan. Ngunit sa puso ko, hindi sila makakatapat sa iyo. Jillian, bakit mo siya tinulak? Nakita mo ba akong tumulak sa kanya? Si Tina ay buntis. Mabubuwal ba siya kung hindi mo siya tinulak? Jill, kailangan ko nang umalis. Kung talagang ipapa-abort niya ang sanggol, baka hindi na siya mabuntis muli. Hindi na siya mabubuntis muli. Hindi ko inakala na may tao pa pala sa mundong ito na lubos akong magtitiwala. Sinabi lang niya ang pinaniniwalaan niyang totoo. Hindi na kailangang parusahan siya. Jill, hindi mo kailangang mag-alala para sa akin. Kahit na lumaki akong kasama siya, hindi ko patatawarin ang sinuman na umaapi sa iyo. Sige, dahil ayaw mo siyang parusahan, gagawin ko ito para sa iyo. Kinararat ang ating pagkakasundo. Mula ngayon, bawal ka na sa bahay ko. Kung marinig ko na nagsalita ka ng isa pang masama laban kay Jill, papapaglahuin ko ang mga tate. Ang tuluyan. Sasabihin ko, gagawin ko. Jill, nakita mo na ang sinseridad ko. Ngayon? Papakasalan mo ba ako? Damon, tiningnan mo ang nakaraan ko. Kaya alam mo na, tinanggal ni Harry ang aking matris. Hindi na ako maaaring maging ina. Kung gusto mong makasama ako, hindi mo mararanasan ang kasiyahan ng pagkakaroon ng anak. Gusto mo pa ba? Ng babaeng tulad ko? Siyempre, kahit ano ka man, sa puso ko, ikaw lang ang nag-iisa. Ikaw lang ang aking nag-iisa. Miss McCrae, hindi ka nahihilo dahil sa mahina kang katawan. Dahil buntis ka. Ano? Imposible yan. Kinumpirma ko. Wala akong matris. Tama ka. Noon, nalaman din namin na wala kang matris. Pero pagkatapos ng konsultasyon sa mga espesyalista na tinipon ni Mr. Lane, natuklasan namin na kabilang ka sa bihirang grupo. May double uterus ka. Ibig mong sabihin, maaari pa akong mabuntis? Tama. Pero ang pangalawa mong matris ay napakarupok. Ang pagbubuntis na ito ay hindi naging madali. Kailangan mong doblehin ang iyong nutrisyon at tumutok sa iyong kalusugan. Magiging ama na ako. Jill, marami ka ng pinagdaanan. Ang kasal natin ay dapat noong nakaraang buwan. Pero bigla kang nanghina, nahimatay, at naospital. Naantala hanggang ngayon. Hindi ko inakalang. Buntis ka talaga. Ipapadala ko ang imbitasyon sa lahat ng pamilya ngayon at masaksihan nila ito. Ibibigay ko sa iyo ang pinakamaringal na kasal na nararapat sa iyo. Hindi ko ito papayagan.
Hindi ko papayagang pakasalan ni Jill si Damon. Nagantay kami ng maraming taon at dumating na ang pinakahihintay naming araw. Mga ginang at ginoo, ngayon, tayo ay nagtitipon dito upang saksihan ang mahalagang sandali ng dalawang bagong kasal, nobyo at nobya. Mula sa araw na ito patungo sa hinaharap, haharapin ninyo ang buhay ng magkatabi. Ibabahagi ang lamig at mga bagyo, ang kulog at ulan, ang ambon, ang lumulutang na ulap, at ang kinang ng bahaghari. Sa ordinaryong ritmo ng bawat pagsikat at paglubog ng araw, naway huwag kayong tumigil sa pagtingin sa mga bituin o pangalagaan ang kayamanan na pag-ibig. Naway manatili kayong malaya magpakailanman, ngunit nakatali ng habambuhay. Ngayon, pakikuha ang panulat at pirmahan ang sertipiko ng kasal. Jill, ang makilala ka ay ang pinakamalaking swerte sa aking buhay. Hayaang lumuhod ang lalaking ikakasal at ilagay ang singsing sa daliri ng nobya. Mula sa sandaling ito, ang daliring ito ay sa wakas ay pinalamutian ng tamang singsing nito at ang direksyong itinuturo nito ay ang direksyon ng puso ng lalaking ikakasal. Ngayon, hayaang harapin ng lalaking ikakasal ang magandang babae sa kanyang harapan at itaas ang tatlong daliri ng iyong kanang kamay upang manumpa. Ginoong Damon Lane, kukunin mo ba si binibining Jillian McCrae upang maging asawa mo? Iibigin mo ba siya at mananatiling tapat sa kanya kahit sa kahirapan o kayamanan, sa sakit o kapansanan, hanggang kamatayan ang maghiwalay sa inyo? Sumusumpa ka ba? Well, Ngayon, hayaang ang nobya tumingin sa gwapong lalaki sa iyong harapan at itaas ang tatlong daliri ng iyong kanang kamay upang manumpa. Binibining Jillian McCrae, kukunin mo ba si Ginoong Damon Lane upang maging asawa mo? Iibigin mo ba siya at mananatiling tapat sa kanya kahit sa kahirapan o kayamanan, sa sakit o kapansanan, hanggang kamatayan ang maghiwalay sa inyo? Sumusumpa ka ba? Hindi siya! Hindi siya! Sigilan mo siya. Jill, pakawalan mo ako. pakawalan mo siya. Ang lalaking ito ay ang CEO ng Stroud Corp, Harry Stroud. Harry Stroud? Anong ginagawa niya dito? Jill, paano mo nagawang pakasalan si Damon? Ihahatid na kita pa uwi. Bitawan mo. Sino ang nagpasok sa iyo? Sumama ka sa akin. Palayasin siya. Hindi ko hahayaang may mangistorbo sa kasal ng anak ko. Teka, lahat ay malugod na tinatanggap. Si Mr. Stroud ay dumating para basbasan ang aking kasal. Paano namin mapapaalis ang isang bisita? Hindi ako naririto para basbasan ang kasal mo. Narito ako para sirain ito. Hanggat nandito ako, hindi mo mapipilit si Jill na pakasalan ka. Hindi ako nandito para basbasan ang kasal mo. Nandito ako para sirain ito. Hanggat nandito ako, hindi mo mapipilit si Jill na pakasalan ka. Sino ang nagbigay sa kanya ng ganyang tiwala? Paano siya nangahas na sirain ang kasal ni Mr. Lane? Oh, Alam ko na mali ako. Si Tina iyon. Siya ang nagdahilan para ma-misunderstood kita. Mahal mo pa rin ako, di ba? Harry Stroud, sobra ka pa ring yumabang gaya ng dati. Sa paningin mo, laging iba ang may kasalanan. Jill, tumigil ka sa pagsisinungaling sa akin. Alam ko na ayaw mong pakasalan si Damon. Pinipilit ka niya, di ba? Huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ako, walang makakapag-alis sa'yo sa akin. Iuuwi kita. Harry, gusto kong pakasalan si Damon. Walang pumipilit sa akin. Alam ko na galit ka pa sa akin. Galit ka dahil sobra kong na-spoil si Tina at napabayaan kita. Pero alam ko na mali ang ginawa ko. Umuwi ka na sa akin, okay? Gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo.
Huli na ang lahat, Harry. Asawa na ako ni Damon. Hindi na ako babalik sa iyo. Kaya, sumuko ka na. At saka, mayroon na kaming bunga ng ating pag-ibig na lumalaki sa aking sinapupunan. Imposible iyan. Paano nangyari iyon? Hindi ka maaaring mabuntis. Imposible yan. Paano nangyari iyan? Imposibleng mabuntis ka. Malinaw kong. That's access. Malinaw mong ano? Kung hindi mo sasabihin, tutulungan kita. Malinaw mong inalis ang matres ko para kay Tina. Kaya, paano ako nabuntis? Ano? Inalis niya ang matres ng asawa niya para sa kanyang kerida? Mas masahol pa si Harry Stroud sa hayop. Nawalan din ako ng pag-asa. Akala ko hindi na ako magkakaroon ng anak sa buhay ko. Si Damon, ang nagsabi sa akin na huwag sumuko. Harry, baka pati ang Diyos ay hindi kinaya ang ginawa mo, kaya pinarusahan ka. Jill, dahil maaari ka nang mabuntis muli, ang lahat ng ito ay dapat na ang Diyos ay nagbibigay sa akin ng pagkakataong magbayad. Pinarusahan ko na si Tina para sa iyo. Umuwi ka sa akin. Kung babalik ka, sumusumpa ako. Sa wakas, nakatakas ako mula sa impyernong iyon. Bakit ako babalik? Gusto mo bang bitawan ko? Hindi ko magawa! Pero hindi rin ako makakabalik kasama mo. Harry, noon, para kay Tina, pinagbintangan mo si Jill. Pinaalis mo ang matres niya, pinabayaan mo siyang nasaktan at naospital, at pinilit mong umalis siya. Ngayon nagsisisi ka, at gusto mo siyang ibalik. Ano ang tingin mo kay Jill? Isang laruan na kukunin, at itatapon mo kung kailan mo gusto. Hindi. Hindi ko naisip na may taong kasing lambing niya ay magagalit dahil sa akin. Damon, alam mo ang lahat na pinagdaanan ko? Pagkatapos nating bumalik mula sa isla, agad akong nagpagawa ng mga tao ng iyong nakaraan. Alam ko ang bawat bagay na Harry at Tina ginawa sa iyo. Hindi ko alam na namuhay ka ng napakasakit na buhay. Marami siyang tiniis at marami siyang masasakit na alaala. Dahil mismo, alam ko kung gaano kakahirap ginawan ng mali. Kaya't hindi ko hahayaang magdusa ka. Kahit ang pinakamaliit na kawalan ng katarungan habang nandito ako. Jill, alam kong nasaktan kita, pero dahil yun lahat kay Tina. Si Tina ang nagdulot ng hindi pagkakaintindihan ko sa'yo. Biktima rin ako. Nalinlang din ako. Kaya patuloy kitang hindi naintindihan. At ibinunton sa'yo ang aking galit. Harry, mga adulto na tayo. Igilan mo na ang pag-iwas sa responsibilidad. Nalinlang ka? Mabubura ba yun lahat ng sakit na dinanas ni Jill? Sinasabi mong nalinlang ka? Maaari bang i-reset sa simula ang lahat ng pinsalang dinanas niya? O binibigyan ka ba nito ng pahintulot na saktan ang taong pinakamamahal sa'yo? Hindi mo talaga mahal si Jill. Hindi mo lang matanggap na natalo ka. Nawalan ka ng kontrol kay Jill at nagsisisi ka. Kaya desperado mong subukang mabawi siya. Yan hindi pag-ibig. Pagiging makasarili yan. Hindi! Mahal ko si Jill! Kaya kong isakripisyo ang lahat para sa kanya. Pati ang buhay ko! Damon, nakikiusap ako sa'yo, okay? Ibalik mo sa akin si Jill. Ang tagal ko nang kasama siya. Mas kilala ko siya kaysa sa'yo. Ako ang para sa kanya. Nagdedeliryo ka. Harry, kung si Jill ay pumayag na bumalik sa'yo, ipagkakaloob ko ang hiling mo. Bitawan ko siya. Talaga? Jill. Jill! Jill! Alam kong hindi sapat ang mga salita para mabayaran ang aking mga pagkakamali, pero maaari mo ba akong bigyan ng isang pagkakataon upang makabawi tulad ng dati? Pakiusap? Sa wakas, ay nagawa kong malampasan ang aking trauma. Bakit ako babalik sa simula dahil lang sa hiling mo? Pero Damon, pumayag na si Damon. Basta tumango ka, makakabalik tayo sa dati nating samahan. Ipinapangako ko na magpapakasal ulit tayo agad. Gugugulin ko ang natitira kong buhay sa pagmamahal sa iyo.
Kailangan mo lang akong bigyan ng pagkakataon. Sumusumpa ako. Babawi ako sa iyo sa buong buhay ko. Huli na, Harry. Kailangan nating lahat na magpatuloy. Walang mananatili sa nakaraan na naghihintay sa iyo. Bukod sa... mayroon na akong bagong pamilya at mayroon kaming sariling anak. Tapos na tayo. Maaari kang nawala na lang sa aking mundo, parang patay ka na. Bakit ka bumalik para guluhin ako? Hindi pa tayo tapos. Jill, habang wala ka, mga alaala ng lahat ng pinagdaanan natin ay nag-flash sa harap ng aking mga mata. Hindi tayo pwedeng matapos. Sanay na akong kasama ka. Mamamatay ako kapag wala ka. Dahil kay Tina, kasalanan niya kaya tayo napunta sa ganitong sitwasyon. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, hindi na siya makakasagabal sa atin. Kaya, kahit ngayon, iniisip mo pa rin na napunta tayo sa ganito dahil kay Tina? Alam kong sinaktan ko ang puso mo. Pero sumusumpa ako. Hindi ko minahal si Tina. Ang ginawa ko lang ay isang maliit na pagkakamali. Bakit hindi mo na lang ako patawarin? Wala siyang hiya! Sa kanya, ang pagtataksil ay isang maliit na pagkakamali lang? Manahimik ka. Jill, wag mo silang pakinggan. Lahat ay kasalanan ni Tina. Kaya tayo napunta sa ganito. Kahit hindi dahil sa kanya, hiwalayan pa rin kita. Bakit? Dahil mula sa simula, ang taong nanakit sa akin ay palaging ikaw. Ikaw ang pumili na paniwalaan si Tina kaysa sa akin. Paulit-ulit. Pinatanggal mo ang aking matres. Dahil sa kanya, nang mahulog ang picture frame, sumugod ka para protektahan siya. Sa lahat ng paninira niya sa akin, nalaman mo sana na inosente ako kung sinuri mo lang. Pero wala kang pakialam. Lahat ng nasa paligid mo alam kung anong uri siyang tao. Ikaw lang ang hindi nag-alinlangan sa kanya. Tuwing nagkakagulo siya, ako lang ang pinaghihinalaan mo. Matapos ang pinagdaanan ng nanay ko, natakot akong pumasok sa relasyon. Ikaw ang nag-encourage sa akin na maging matapang, nagpainit at nagpatiwala sa akin. Pero ikaw din ang nagturo sa akin na kapag hindi ka na mahal ng isang lalaki, hindi na siya mag-aabala na itago ito. Binigyan kita ng maraming pagkakataon. Kung naniwala ka sa akin kahit isang beses. Isang beses lang. At hindi tayo nagtapos ng ganito, pero hindi mo ginawa. Hindi ka naniwala sa akin kahit isang beses. Mula simula hanggang wakas, lagi kang naniniwala na inaapi ko siya. Kahit na ang buhay ko ay nakabitin sa isang tali, ang pinag-alala mo ay kung siya ay magasgasan. Harry, nakalimutan mo ba na may panata ka rin sa akin? Nangako kang protektahan ako magpakailanman, pero nang dumating si Tina, nakalimutan mo ang lahat ng pangako mo? Pinawala mo ako sa harap ni Tina. Ngayong wala na ako, hindi ka ba dapat masaya? Pagkatapos ng lahat, maaari mo na siyang kasamang hayagan. Pinagbigyan ko ang hiling mo. Nasiyahan ka na ba ngayon? Pasensya na, Jill. Alam kong pinabayaan ko ang pagmamahal mo at ang iyong nararamdaman. Alam kong marami akong pagkakamali. Kahit 100 paghingi ng tawad ay hindi sapat. Saktan mo ako. Kung ito ay magpapalamig ng galit mo at magpapagaan ng iyong pakiramdam, maaari mo akong parusahan ayon sa gusto mo. Ayaw mo namang gawin yon, di ba? Okay lang. Gagawin ko para sa'yo. Harry, huwag mong subukang makuha ang aking simpatya sa pamamagitan ng pananakit sa sarili mo. Ang paggawa niyan ay lalo lang akong nandidiri. Nagkamali ako, kaya dapat akong parusahan. Tama na. Jill, hindi mo kayang makita akong saktan ng sarili ko, di ba? Mahalaga pa rin ako sa'yo. Mahal mo pa rin ako, di ba? Ngayon ay ang kasal ko kay Damon. Ayaw ko lang na madumihan mo ang lugar. Kung gusto mong saktan ng sarili mo, mangyaring gawin mo iyon sa labas. Mula nang magdesisyon akong iwan ka, hindi na ako nag-isip na bumalik. Tapos na tayo. Kaya, mangyaring huwag mong guluhin ang kaligayahan ko. Hindi ako aalis. Hindi ako aalis dito kung wala ka. Tina talaga iyan. Malalim ang puot mo kay Tina, kaya hindi ka sasama sa akin. Di ba? Wala nang iba, Jill. Naiintindihan ko ang lahat, kaya dinala ko si Tina dito ngayon.
Pagluluhod ko siya sa harap mo at magbabayad para sa lahat ng nagawa niya. Dalhin siya rito. Harry, nagkamali ako. Pakiusap, pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako, okay? Jillian McCray, kasalanan mo ang lahat. Nawala ang anak ko? Bakit ikaw ang magiging ina? Humingi ka ng tawad kay Jill. Harry, nababaliw ka na ba? Humingi ng tawad sa kanya? Bakit ko gagawin? Jillian, bakit hindi ka na lang mamatay? Mas maganda lang ang background mo kaysa sa akin at nauna mo lang nakilala si Harry. Bakit palagi kang mas magaling sa akin? Pinalayas na kita. Bakit hanggang ngayon si Harry ayaw pa rin ako tanggapin? Pakisabi nga ulit, kung hindi dahil sa'yo, hindi sana kami nagkalayo ni Jill. Hindi ko sana siya nawala. Ikaw yun. Ikaw ang may gawa nito. Kasalanan mo ito. Jill, dahil dinala ko siya rito, pwede mo siyang parusahan kahit anong gusto mo. Kung hindi mo kaya, ako na ang magpaparusa sa kanya para sa'yo. Harry Stroud, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Sinabi ko sa'yo, tapos na tayo. Ayaw na kita. Harry, narinig mo ba yon? Ayaw na sa'yo ni Jill. Kakaiwan ka lang niya. Pero nakipagrelasyon siya sa ibang lalaki at nagdadalang tao pa siya. Paano siya makakabalik sa'yo? Harry, bumalik ka na sa akin, okay? Gusto mo ng mga bata, di ba? Mabibigyan kita. Pangako ko sa'yo na 100 beses kitang pahahalagahan kaysa sa kanya. Pakasalan mo na lang ako imbes na ang basurang yon. Layas. Layas. Jillian, aaminin ko, naiinggit ako. Nagsiselos ako. Sinubukan ko ng husto, pero hindi ko pa rin makuha ang puso ni Harry. Samantala, wala kang kailangang gawin at may 2 lalaking nag-aaway para sa iyo. Isang tulad mo. Bakit mo dapat makuha ang pagmamahal nila? Bakit? Sasabihin ko sa iyo kung bakit. Dahil si Jill ay mabait at tapat, hindi siya katulad ng ilang tao na gumagamit lang ng maruruming paraan para umangat. Para sa mga taong ganyan, mas pinaghirapan nila, mas mabibigo sila. Harry, ginawa ko ang lahat para sa iyo. Inalis mo pa ang aking anak para sa kanya. Bakit hindi mo na lang ako tanggapin? Bakit kailangan si Jill? Mas swerte lang siya kaysa sa akin. Ano pa ba ang meron siya? Pagdating sa mukha at katawan, paano ako mas mababa sa kanya? Harry, hindi ba sinabi mo na? Mas mahusay ako sa kama kaysa sa kanya? Tumahimik ka. Kasalanan mo lahat. Nalinlang lang ako sa'yo. Sino ka ba sa tingin mo? Sa aking puso, hindi ka kayang pantayan ni Jill. Tina, nakikipagbiruan lang ako sa iyo. Kung hindi ka nabuntis, paano kita magugustuhan? Si Jill ay ang tanging nasa puso ko. Ano ang nakakatawa? Dahil hindi mo pa rin ako tinatanggap kahit na nagmakaawa ako ng maayos, sasabihin ko na lang sa iyo ang totoo. Ang sanggol sa aking tiyan ay hindi talaga sa'yo. Gusto kong gamitin ang sanggol para maging Mrs. Stroud. Ngunit tila, wala nang kailangan. Ano ang sinabi mo? Ulitin mo yan! Sinabi ko, pinaglaruan kita. Buisit ka! Ayaw mo sa akin? Pero si Jillian ayaw ka rin. Jillian, pakinggan mo ito. Inalis ng mahal mong asawa ang iyong matris para sa isang sanggol na hindi naman sa kanya. Tiyak na wasak ka matapos malaman ang katotohanan. Gayun din, ginulo ko ang picture frame. Noong nahulog ito, iniligtas niya ako ng walang pag-aalinlangan imbes na ikaw. Tiyak na nawalan ka ng pag-asa noon. Sa kasamaang palad, naging maswerte ka at hindi ka namatay doon. Iyon din pala, noong nakita mo akong naglalambingan ni Harry sa kanyang kotse, tiyak na naramdaman mo ang sakit, di ba? Ako talaga ay isang walang hiya. Sumayaw ako sa palad ni Tina para sa isang bata na hindi naman akin. Tama yan. Sadyang sinira ko ang inyong relasyon. Pero para kay Harry, palagi niya akong pipiliin imbes na ikaw. Jill, sinira ko ang kasal mo nang hindi man lang ako kumilos. Natalo ka. Ako ang nanalo. Tina, kung talagang mahal ka ni Harry gaya ng sinasabi mo, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo. Kahit mahal niya ako. Ano naman, para sa akin, kayo ay mga dumaraan lang. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ang mahalaga ngayon ay ang bago kong pamilya at ang kinabukasan ko na hindi kayo kailanman kasali.
Hindi ko iyon tatanggapin. Sinira mo lahat ng meron ako. Bakit ang kalmado mo? Hindi ka ba dapat galit na galit? Hindi mo ba ako dapat kamuhian? Kung hindi mo ako galit, paano mo magagawang pakasalan siya na parang talunan? Dapat kitang pasalamatan. Kung hindi ka dumating, hindi ko kailanman makikita kung anong klaseng tao si Harry at hindi ko rin makikilala si Damon. Tina, huwag mong kalimutan na ito ang kasal ko. Pwede kitang pagbayarin sa bawat bagay na ginawa mo kay Jill. Marami akong paraan para pagsisihan mo na nabubuhay ka. Huwag mo akong hawakan. Lumayo ka. Jill, aaminin ko. Naiinggit ako at nagseselos sa'yo. Pero mali ako. Hindi ko dapat ginawa yon sa'yo. Pero ako rin hindi dapat nagtiwala sa isang buhong. Sa mundong ito, walang sino man ang maaaring tumawa sa akin. Wala. Jill, nakita mo ba yun? Nakuha ni Tina ang kanyang kabayaran. Nakuha niya ang nararapat sa kanya. Wala akong pumatak na kahit isang luha para sa kanya. Alam ko ngayon na mali ako. Magsisimula na ako ng bagong buhay. Simula ngayon, walang makakapaghiwalay sa atin. Hindi na kita bibiguin muli o hahayaang makaramdam ka ng anumang hinanakit. Umuwi ka na sa akin, di ba? Hindi ko kailangan ang iyong paghingi ng tawad. Ang iyong pagmamahal ay wala ng halaga sa akin ngayon. Gusto ko lang mawala ka sa buhay ko. Ngayon, magpakailanman. Nagluluhod na ako sa iyo para sa kapatawaran mo. Ano ang gusto mo sa akin? Ang lahat ba ng ating damdamin sa mga taon ng kasal ay hindi man lang katumbas ng ilang buwan na kasama mo siya? Ang lalim ng damdamin ay hindi nasusukat sa oras. Nag-alaga ako sa iyo at tiniis ko ang marami para sa iyo. Ngunit ang nakuha ko ay hindi tiwala kundi pagkakanulo, pero iba si Damon. Damon, kasalanan ko ito. Ang presensya ko ay nagpagalit kay Jillian, kaya hindi sinasadyang nabuhos niya ang alak sa akin. Huwag mo siyang sisihin doon. Jill, ginawa mo ba iyon? Kung sasabihin kong hindi, maniniwala ka ba sa akin? Jill, dahil pinili kita, titiwalaan kita ng walang kondisyon. Emma, ganito ba ginawa ni Jill? Damon, ano ang ginagawa mo? Tigilan mo ang paggamit ng mga panlilinlang na iyan sa akin. At huwag ka nang magpakita sa harap ni Jill. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagwawalang bahala sa pagkakaibigan ng ating mga pamilya. Mula noon, alam ko na, sa puso niya, ako lang ang may lugar. Gusto mo bang malaman kung bakit? Gusto ko ring malaman. Bakit ang ating mga taon ng kasaysayan hindi maihahambing sa ilang buwan lang kasama si Damon? Harry, nagtiwala ka ba sa akin kahit isang beses? Jillian, bakit mo siya tinulak? Nakita mo ba akong tinulak siya? Si Tina ay buntis. Mahuhulog ba siya kung hindi mo siya tinulak? Hindi naman sa hindi kita binigyan ng pagkakataon. Huwag kalimutan. Ikaw ang pumuksa sa huling pag-asa natin. Talaga bang aalis ka? Ayaw ko ring umalis, pero bata pa si Tina. At pabigla-bigla, kung talagang ipapa-abort niya ang bata, ako. Paano nating ito ipapaliwanag sa asawa niya? Kung aalis ka, paano mo ito ipapaliwanag sa akin? Jill, kailangan kong umalis. Kung talagang ipapa-abort niya ang sanggol, baka hindi na siya mabuntis muli. Oh, hindi na siya mabubuntis muli. Ikaw mismo ang nagpaalis ng matres ng asawa mo. Noong binigyan kita ng huling pagkakataon
ang inalala mo kung kaya pa bang mabuntis ni Tina. Sa puso mo, walang lugar para sa akin. Jill, hindi. Hindi iyon. Ano? Takot na mabunyag? Hindi na kayang makinig? Hindi naman na hindi ka mabubuhay kung wala ako. Hindi mo rin ako mahal. Ngayon, wala ka nang natitira pa, pero napagtanto mo na ako. Ang dapat sana ay miserable, ay maaari pa palang maging isang ina. Pakiramdam mo lang ay natalo ka. Aminin mo. Hindi mo talaga ako minahal. Ang naramdaman mo ay selos lang. Nagkamali ako. Sobrang nagkamali ako. May isa pa akong huling tanong. Damon, sa hinaharap, mamahalin mo ba si Jill gaya ng pagmamahal ko? Si Jill ay ang pinakamatapat, pinakamabait, at pinakamabuting puso na babaeng nakilala ko. Kung hindi ko siya mahal, hindi niya kailanman dadalhin ang ating munting anghel sa akin. Hari, sa hinaharap, mamahalin ko siya ng higit pa sa pagmamahal mo. Pahahalagahan ko siya. Pupunan ko ang butas na iniwan mo sa kaibuturan ng kanyang puso. Ng aking pagmamahal. Nagkamali ako. Sobrang nagkamali ako. Gumawa ako ng napakalaking pagkakamali. Ginoong Stroud, ngayon ay ang kasal ko kay Jill. Kung gusto mong manatili at magdiwang, walang pipigil sa'yo. Hindi. Kahit na ako ang may kasalanan nito, hindi ko pa rin kayang makita siya sa iyong mga bisig. Masasaktan ang puso ko. Jill, maghihintay pa rin ako sa iyo. Kung sakaling saktan ka ni Damon, babalik ako. Para kunin ka. Hiling ko ang kaligayahan mo. Makipagpatuloy ang seremonya. Binibining Jillian McCrae, kukunin mo ba si Ginoong Damon Lane bilang asawa mo? Iibigin mo ba siya at mananatiling tapat sa kahirapan o kayamanan, sakit o kapansanan, hanggang sa kamatayan ang maghiwalay? Sumusumpa ka ba? Oo, sumusumpa ako. Ang lalaking ikakasal ay maaari ng halikan ang kanyang nobya. Ang tadhana ay dumarating at umaalis. Sa lahat ng mga dalaga diyan, pakiusap maniwala kayo na. Sa hinaharap, may isang taong karapat-dapat na makakasama mong tumanda